as requested, Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Leo? Kamusta? Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Collective energy ng mga Leo. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Let's see. Ang collective energy ng ating mga Leo. Let's see. Leo. Okay. The Queen of Swords, the feminine and disconnection. Sobra nang na-hurt kung ano man yung mga nangyari in the past. Sabi niya, kailangan na niyang mag-speak up. Hindi siya papayag na tinatapak-tapakan, no? Or in-underestimate siya nung masculine. Na-hurt ang ating feminine. May mga expectations ang ating feminine sa connection na to. May mga pangakong hindi nabigay. Naging very upfront ang ating feminine. Sabi niya, masculine, I don't like the lies. I don't like the insincerity. It's either aayusin nyo to or bitiwan nyo ang isa't isa. Okay? Sobrang umasa ang ating feminine sa connection na to na magkakaroon ng pagbabago, na mag-move forward ang relationship to a better energy, but sobra siyang na-disappoint. The feminine is asking, masculine, nag-i-stay ako sa'yo. Sinusubukan kong ayusin ang relationship na to, but are you dealing with another energy? Are you dealing with a third party? May hang up ka ba sa past? Are you really over with your ex? Are you really over with your being bachelor? Gusto mo bang balikan ang pagiging mapaglaro? May gusto ka bang iba? Nagliwanagan na tayo because hindi na interesado ang feminine sa connection na to na umasa sa mga pangako ng masculine na puro pangako lang naman. Maraming questions, pero kahit walang linaw sa feminine, no, kung saan papunta ang relasyon na to, blind faith. Sabi mo, sige, let's see. Baka naman maayos pa. But it feels like nagkaroon ng hindi magandang communication because of sobrang disappointment, no? The masculine in this connection, very, very manipulative. Para sa kanya, siya yung lalaki, siya yung masusunod, siya yung tama. And the feminine feels hurt on that kind of energy because sabi niya, hindi dahil lalaki ka, lagi kang tama. At hindi dahil lalaki ka, ikaw ang masusunod. Okay? Nahihirapan yung feminine na mag-adjust kay masculine. At nahihirapan din si masculine to swallow his pride because I feel nagkakaroon ng battle of the ego sa connection na to. But still, ganun pa rin, you're being very hopeful about the potential of this connection. But the feminine in this connection, kinu-question na rin niya, though hopeful siya, kinu-question niya kung may long term ba talaga to. Totoo ba yung pangako o baka naman placeholder lang si feminine right now na pag nahanap ni masculine talaga yung gusto niya or pag baka bumalik yung ex, maiwan siya sa ere. Maraming overthinking sa connection na to, nagkakainisan, especially kung may involved na kasal, aayusin ba to? Kasi napapagod na rin ang feminine. I feel napapagod na rin si masculine, but may pareho kayong complaint sa bawat isa, sa bawat ugali. Okay? Whew! May nakikita akong third energy dito. Sabi ni feminine, the official feminine, masculine, kung meron kang ibang gusto, doon ka na. Saksak mo sarili mo doon. Nagigalit na si feminine. Okay? You might be dealing with a Libra, Aries, Aqua, Virgo, Scorpio, Cancer. Okay? Let's see. Ano pang meron, Leo? Talaga naman ang mga away-awayan na yan. Sabi mo, maraming non-negotiable na nangyari sa relationship na to. I feel this is really like a battle of the ego na hindi ako masusunod. Hindi ikaw ang mali. Tumahimik ka. Nagkaroon ng napakaraming non-negotiable situations sa relationship na to. You try to build, but parang nadidetach na kayo sa isa't isa.
Alam mo yung energy na growing apart, na unti-unti na fall out of love, nare-realize nyo hindi kayo para sa isa't isa. But if ever, parang kaya nyo bang maging magkaibigan na lang kung hindi pa maayos to? Recent past, I feel for some of you, try to rekindle, rebuild this relationship. For some of you, I feel merong ini-entertain talagang iba. Okay, for some of you, kung sino man yung in-entertain na third party, i-deny, at sabi is wala na daw yon, tapos na daw yon, hindi na kinakausap, and kalimutan na. Di umano. May prayers and manifestations ang ating mga Leo na sana makuha ang truth sa situation, magkaroon na ng honesty. Sabi din ng feminine, she just wants an honest, authentic connection. Okay? Marami din kayong ipinaglalaban tungkol sa kaperahan, kabuhayan. Pero mas malaking, a big chunk sa energy na to is about honesty and victory pagdating sa love and money. Okay. Sabi ng feminine sa connection na to, very unreliable daw yung masculine. Maraming sinabi, maraming pangako, maraming pangarap. Pero ilan lang ba ang natupad? Sabi naman ni masculine, parang nagkakaroon siya ng introspection. Kaya ba niya talaga tong ganito? Napakasiga naman itong feminine na to. Parang the masculine is not comfortable na parang minamanduhan. Sabi ni masculine, kung love siya talaga ni feminine, the feminine would let him lead at hindi siya babaguhin. So find the balance. Baka naman yung nire-request, sinasabi ni feminine na dapat baguhin, toxicity naman yan, di ba? So, find the balance. Sabi ng person mo, Leo, parang napapagod na siya, gusto mo na niyang lumayo, mag-isip, to keep distance, ang toxic nyo daw together. Alam mo yung Punch and Judy show? Yung nagpapaluan ng rolling pin. Parang there's a battle of ego na nahirapan kayong magkasundo. Two very strong individuals. Pero I feel, no, nandyan pa rin yung communication. Maraming lihim. Ramdam ng feminine na may ibang nagugustuhan si masculine. Kaya saan nga ba ito papunta kung ganito lang naman? Meron ka mga doubts kung matatapos pa ang toxicity sa relationship na to, pride, ego, unreadiness, third party. Until mid-June, I feel magkakaroon kayo ng decision, both of you, to just focus on yourself, kabuhayan, kaperahan, personal growth. Hindi willing si masculine to adjust kay feminine. Wala siyang nakikitang mali sa sarili niya. Maaaring nyo ma-realize na hindi kayo para sa isa't isa because of that misalignment at incompatibility. Though, may hinihintay bang bumalik si masculine? May hang up sa past, hinihintay, bumalik na wish fulfillment. Mararamdaman to ni feminine, the official feminine, at maaari na namang magkaroon ng pagtatalo. Ang solusyon dito, honest communication. Masculine, if you don't see the official feminine to be your wish fulfillment, bitiwan mo na. Kawawa naman na umaasa na may potential tong relationship. But then, parang may hang up si masculine, someone from the past na gusto niyang balikan, gusto niyang magkaroon ng new beginning. Nakita niya to as kanyang wish fulfillment. But ito lang tatandaan nyo, no? Naging ex to for a reason. Ngayon, kung babalikan mo tong ex na to, isipin mo not just yung mga good memories, but also kung bakit kayo naghiwalay. Kasi baka umikot lang sa same old toxic cycle. Alrighty? I pray na makagawa kayo ng tamang desisyon para sa inyong dalawa. So, that would be the Leo reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus reading. Okay? Gawin ang mga tamang desisyon sa buhay. Huwag pa ulit-ulit. Minsan, alam mo yung mga closure na yan, hindi mo na makukuha. Yung ending at hindi nyo pagkakasunduan ay enough closure already for you not to go back to the same old toxic cycle. Entiende? Claro?
Bye-bye, Leo.